Sige. Ito tanong ko bro, Jando ba? Ito seryosong tanong to. Saan mababasa sa Biblia ang word na magisterium? Magisterium, Brother Jenre. Oh, Mababasa ba sa Biblia ulitin. ang word Oh, magisterium? Yes, bro. ulitin ko bro, Wait lang, Jando bro. kasi yang sa mga Katoliko na kagaya mo, yun kasi yung sinusunod nyo na tinatawag na titsi, anong tawag? Basta yun yung sinusunod nyo. So ang tanong ko, klaro, saan nyo nakuha ang word na magisterium Saan sa nakuha? Biblia? Saan nakuha? Tandaan mo, Brother Ariela, na hindi kami Bible alone. So, sasagot si Junre kung saan nakuha ang word na magisterium. Brother Junre? Yes, magisterium, bro, from the word magister. No, from the Latin word magister, meaning teacher. Tagapagturo. No? Unang-una, sino ba ang teacher of all? Si Christ. 'Di ba? Mayroon pa bang hihigit kay Panginoong Jesucristo? Of course, ang ating Panginoong Jesucristo, magister siya, teacher siya. At pinadala niya ang kanyang simbahan. Matthew 28:19. Turuan niyo sila sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Pinapaturuan. Saan pinapaturuan? Sa simbahan, yung kanyang inutusan, yung 12. Sila ang una. So anong tawag mo sa kanila? Saan mababasa, ang tanong ko, saan mababasa sa Biblia yung tinatawag ninyo na magisterium? Bro, Kaya nga, pinapaunawa ko muna sa iyo, bro, na wait lang, yes, Brother John, wait lang. wait lang. Pinapaunawa ko muna sa iyo na yung term magister came from Latin word. Okay. Magisterium from Latin word magister. Sa English, Okay. teacher or tagapagturo. So at least nalaman mo na ngayon na yun palang magisterium is teacher, tagapagturo, like ni Christ. Okay? Din ang simbahan, inutusan ba niya na turuan ang mga tao? Basahin natin, 28:19. Matthew 28:19 hanggang 20. Okay, basahin natin. Kung wala ba siyang utos dito na turuan ang lahat ng mga tao. Basahin natin, kapatid. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya yung pagtuturo o pagiging magisterium, is biblical yan, kapatid. It's a Latin word. No? Latin word, magisterium, from magister, teacher, tagapagturo. Yan sila ang simbahan, kapatid. Next question. Dagdag po natin, kapatid na nagtatanong, no? Wala kang mababasa na magbasa lang kayo. Hindi niya sinabing pabasahin mo sila ng Biblia. Wala yun. Biblia lang ba basahin? Wala yun. Turuan, ang tawag dyan sa magisterium, pag kinumpleto mo yan, church authority or teachings authority. Authority. Hindi ka pwede magbasa lang at magturo ka. Wala kang authority. Bakit? Hindi ka sinugo eh. Kung ikaw man pastor o sino man pastor sa buong mundo ngayon na nagbasa at nagturo sila, ay wala silang authority. Kaya nga doon papasok yung magisterium. Hindi sila pasok sa magisterium, bro. Bakit? Teaching authority. Who told them to teach? Who told them to preach? Self-proclaim. And yun ang difference ng Roman Catholic Church, kapatid. At ang mga yan, mga pari yan, walang ibang successor ni Apostol Pedro, kapatid, kundi yung Santo Papa lang namin in a church history. Any history books na kilalang libro sa buong mundo na ginagamit, encyclopedia, ginagamit ng mga malalaking university sa US, lahat yan nakalagay doon. I-check mo, even now, check mo, list of popes. Kadugtong ni Apostol Pedro ang aming Santo Papa. Line of succession yon, teaching authority tawag doon. Ngayon, walang sinabing magbasa ka ng Biblia, authorized ka na. Hindi. May magtuturo, kaya nga may paaralan eh. Sa paaralan, kahit ikaw bro, may nagturo sa iyo bago ka natuto. Yun ang ibig sabihin ng magisterium, teaching authority. It's not just a teacher, authority. Ibig sabihin, kung sino yung nakakaalam tungkol sa spiritual, yung tinuruan ni Lord Jesus, pinaliwanag niya, tinuruan niya, sila rin yun ang magtuturo at magpapaliwanag. Hindi magbabasa lang, kapatid. That's the difference, kapatid.
Next question, bro. Okay, next question. So, yung magisterium nyo ba, lahat ng nasa laman ng magisterium ninyo ay tama at walang mali, tama ba? Yes, dahil ang tagapagturo na inutusan ni Panginoong Jesucristo is the pillar and the foundation of truth. According kay St. Paul, in 1 Timothy 3:15, ito ang sinabi ni St. Paul, kapatid. Kaya paano magkakamali ang simbahan? 'Di ba? Kung para sa inyo ang simbahan pwedeng magkakamali, sa amin hindi. Dahil biblically speaking, ang simbahan, ang magisterium na ipinadala ng Panginoong Jesucristo para sa sangkatauhan, magturo sa sangkatauhan, is the pillar and foundation of truth. Haligi at saligan ng katotohanan. 1 Peter 3 o 1 Timothy 3:15, hindi mo ba alam yan? O basahin ko sa'yo. Sabi dito, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Kaya paanong magkakamali ang turo ng simbahan? At isa pa, ano ba ang pangako ni Panginoong Jesucristo, kapatid, sa kanyang simbahan? Sinabi ba niya, humayo kayo sa lahat ng mga bansa, kayo-kayo lang, walang Espiritu Santo? Hindi ganon. Ano ang pangako ni Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan? John 14:16-26, kapatid. Pinangakuan niya yan. Abided with the Holy Spirit yan. O 14:16 ng Juan, 14:16-17, 26, kapatid. Babasahin ko sa iyo. Ano ang kaakibat ng simbahan sa pagtuturo? Ito. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay. Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Kaya magpasa hanggang ngayon mayroong kasiguraduhan ang turo ng simbahan dahil ang Holy Spirit ang kaakibat o patnubay ng simbahan. Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ano ang trabaho ng Holy Spirit? O sa 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo, magister, sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya paano magkakamali ang iglesia sa kanyang katuruan? Kaya nga dito, siya nang si St. John ang nangaral. 2:7 ng Revelation, ano ang sinabi ni St. John? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Saan daw tayo makinig? Sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, kaya sa simbahan tayo makinig. Dahil nandoon ang bulong ng Espiritu Santo sa tamang aral, kapatid. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ang turo ng simbahan, ang magisterium, ay magkakamali. Hindi magkakamali yan. Dahil patnubay ang banal na Espiritu Santo, kapatid. Next Pagdating question. sa ano yan pagdating sa spiritual, kapatid, hindi yung bilang pagkatao niya na personal na iba yon, no? Di So, turo pagdating- ng simbahan, Oo. pagturo ng simbahan, Pagturo, labas diyan ang spirituality, yes. labas diyan ang opinion. Walang di kasali ang opinion diyan. Turo ng simbahan, ibig sabihin official 'yan. Walang question pagdating sa official. Pagdating next sa question, kapatid. pananampalataya yan, kapatid, So, baka tanungin mo, paano yan? Ang Santo Papa mo, hindi mo nagkakamali pagdating sa sarili niyang desisyon na iba yon. Pero pagdating sa Pwede na makatanong, bro. faith. Pwede na, tapos na. Sige, bro. Hindi ka yata nakikinig sa So, sagot ito tanong Nagtatanong ko, ka lang. bro. Ito. Sige. Kung tama yung turo ng simbahan ninyo, bakit maraming mga obispo, pare, nagkaiba-iba yung mga interpretation doon sa magisterium nyo? Kagaya Yan ang na lang, sinasabi ko, bakit ako nagsabi, kagaya na lang ng issue sa tinatawag na God-die doctrine. Marami naman, total, kalat naman yan sa social media. So, Nagdesisyon ng bishop, bro, about sa God-die doctrine. Nagdesisyon ng bishop. Sige, wait lang. Hindi direct yan yung tanong ko. Yung tanong ko, Sige, ano yung sample lang pinakatanong yun, mo, bro? sample. Ano? Hindi mo pwede example yung bro kasi nagdesisyon ng bishop, bro.
Hindi pa patanong mo muna siya Okay, Brother John okay. bago na, para maunawaan niya. Yun- Hindi Yun niya na lang, Ang yun gusto na lang, kasi- yun na lang yung ang gusto tanong ko, kasi, bro. Brother John, Bakit- magbigay bakit siya. nagkaiba-iba yung Ang gusto kasi interpretation ang gusto yung- kasi magbigay siya ng yung mga example. bispo at pari Ay ninyo, yung bro? bishop iba-iba daw interpretation gaya ng ano. ganito kasi ang katuruan ng simbahan kapatid. Dapat maunawaan mo kasi hindi ka pwede mamaratang agad sa isang bagay na hindi mo nauunawaan. Yes. Okay? Huwag kang mamaratang sa bagay Okay. na hindi mo nauunawaan. Sige. Ang simbahan kapatid, meron niyang dinadaan ng proseso sa pagbibigay ng aral. Meron tinatawag theological opinion at church declaration. Kapag nagdeklara na ang simbahan ng isang aral, lahat ng kaparian bow down yan. Wala nang kukontra. Pero hanggat ang isang aral ay hindi kung sa Senado pa kapatid, 'di ba sa Senado pag gumagawa sila ng batas, hangga't hindi pa yan nagiging batas, nagdidebate yan sila kung ano yung tama talaga na dapat gawin sa batas. At kapag naging batas na yan, so susunod na ng lahat. Pero may kanya-kanyang interpretasyon pa ang mga abogado. Nagkanya-kanya sila ng interpretation na ito yung interpretation diyan. Kaya nga nagkakaaway-away ay kasi iba-iba ang interpretation ng abogado sa batas. Pero kapag Supreme Court ang magsasalita, lahat ng abogado saludo yan sa ipapalabas na interpretasyon ng Supreme Court dahil ang Supreme Court ang final authority kung ano ang ibig sabihin ng batas. So in same manner sa simbahan bro, kapag may mga hindi pinagkakaunawaan na doktrina, mayroong kanya-kanyang opinion ang mga pari. Parang kami din, mga Katoliko kami parehas, mayroon kaming sari-sariling opinion sa aral namin. Pero kapag mayroon ng obispo magsalita or ang simbahan na mismo ang magsalita or konsilyo na magsalita, lahat kami tahimik dahil simbahan na ang nagsabi, siya na ang nagsalita kung ano ang tamang interpretation ng aral namin. So mayroong theological opinion, tinatanggap ng simbahan yan. Sabi ng simbahan, sa Fundamentals of Catholic Dogma, tanggapin niyo yung mga opinion. Theological opinion, kung wala pang aral ang simbahan. Pero kapag meron ng aral ang simbahan, wala nang dapat kumontra. Kung ano ang sinabi ng simbahan, yan ang sundin. Kasi ang simbahan ang final voice, siya ang final authority. Kaya nga sabi ni St. Paul, the pillar and foundation of truth is the church. So walang hihigit. Kahit sinong pari pa yan, normal bro na may pari na may sariling opinion. Pero hindi porkit opinion niya, tama ng opinion niya. Doon pa rin tayo sa haligi at suhay ng katotohanan ang simbahan. Kapag ang simbahan ang magsalita, tahimik tanan. Lahat pala tahimik lahat. Ngayon, tinatch mo ang God died literal. Kasi nga may mga Katoliko na hindi naniniwala, may mga pari na hindi naniniwala na ang Diyos talaga ay tunay na namatay. Mayroon namang mga pari talaga na talagang strong talaga ang kanilang paniniwala that God died is literal talaga yung statement na God died. Hindi lang siya figurative, kundi literal. So nagkakabanggaan ang dalawang grupo. Puro Katoliko, may mga pari hindi naniniwala, may mga pari hindi naniniwala. Ganon din sa laiko, may mga pari naniniwala, may mga pari hindi naniniwala. So ano ang ginawa para magkaroon ng isang paniniwala? Idinulog sa simbahan. Sumulat ang Catholic Faith Defenders National, sumulat sa obispo, sa simbahan, sumulat ano ba talaga ang tamang interpretasyon sa salitang God died kasi sa Bible at sa CCC namin ang nakasulat kasi God died lang. Kaya nagkaroon ng dalawang interpretation. Yung God died, ang sabi ng isa, literal yan. Yung sabi naman ng isa, hindi, figurative yan. So, sino ang final words na magsasabi kung ano talaga ang ibig sabihin yan? Ang simbahan. O ngayon, pinabura ng simbahan. Yung God died literally. Sabi ng simbahan, the statement God died should be understood literally. So literal daw na namatay ang Diyos. Kanino kami maniniwala? Alangan naman doon kami maniniwala sa pari lang. Doon kami maniniwala sa obispo lang. Opinion lang nila yun eh. All opinions are equal without the absence of evidence. May ebidensya na ang simbahan nagsabi, literal yan. Kaya doon tayo dapat maniwala sa sinabi ng simbahan kapatid. Tama yan bro. At least bro, nalaman ng mga viewers mo na nagpahayag ka ng totoo.
Oh yes, kasi yun ang aral ng simbahan. Kung Oo. hindi mo kasi aalamin ang turo ng simbahan, hindi mo mga malalaman yan. Katoliko na hindi pa alam ng katotohanan. So next question na ko bro, pwede bro? Yes, ano po? Sige, sige, next question. Oh. Ito bro, kung ang magisterium daw ang infallible ng authority sa pag-interpret ng Biblia, bakit may mga teaching o na binago ngayon tulad ng tungkol sa indulgences o Galileo? Okay. So, Okay. ang turo kasi bro, sabi ni Panginoong Jesucristo, parang isang puno yan. Biblical po to, mababasa mo sa Lucas 4, Marcos 4. Ang sabi ni Panginoong Marcos Jesucristo, ang aking Marcos 4 kaharian, verse. Marcos 4 Mark 4, Anong verse? Para so, makita ko tingnan ko, dito wait, kasi nagtingin din okay, ako okay, ng okay, sige, Biblia. sige, nakalimutan ko specific verse sa Mark 4, na yung kanyang kaharian, iano ko muna, sasabihin ko muna bago natin ipakita ang verse. Sabi niya, ang kaharian ay katulad ng isang malaking puno. No? Malaking puno, nag-uumpisa sa butil, tapos nagkaroon ng sangkay, nagkaroon siya ng dahon, hanggang sa lumaki, lumago, nagkabunga, hanggang sa naging malaking puno at pinugaran ng maraming ibon. So yan daw ang kaharian ng Diyos. So hinahalin tulad ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kaharian sa isang puno, ibig sabihin nagde-develop. Hindi stagnant ang simbahan, kapatid. So mayroong development. Kaya nga noon, yung mga apostle pa ang nangaral, did you hear from them the word Trinity? Wala. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ng termino yung iisang Diyos na may tatlong persona. Pinangalanan ng simbahan. Binigyan ng tamang pangalan. Ano yung pangalan ng iisang Diyos na may tatlong persona? Trinity. Yung word na Trinity, galing ba sa mga apostol yun? Hindi. Kanino galing yun? Sa isang pari na pinangalan ng Tertullian. Pero mali ba si Tertullian na pinangalanan niya ang isang katotohanan na pinangaral ng mga apostol? Hindi. Sa filosofiya may kasabihan, the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Na kung sabaga, ang isang katotohanan o ang isang pangalan o termino ay ipinangalan dahil sa isang katotohanan. Hindi dahil sa ang katotohanan ay lumabas dahil lamang sa termino, magkaiba yun. So, Bro, Lucas 13. 4:13, Brother Angel? Hindi, 13:18. Tignan mo. 13:18 ba yun? Sa Lucas Unsa, mo unsa? kasi parallel verse. So sa 13:18 pero sa Marcos 4 to, sa Marcos 4 nakalimutan ko lang specific verse. 18:19. Tignan mo sa Oo. 18:19. Sa Lucas 13:18-19, sige basahin natin yung pinahayag ko no kasi hindi po puro akin lang tong pinagsasabi ko. Biblical at Para magisterial malaman to. naman ng viewers mo na hindi talaga sa iyo yung sinasalita mo. Yes, ito sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Sinasabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito maihahambing? Ang katulad nito'y isang buto ng mustasa na itatanim ng isang tao sa kanyang kahalamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpugad sa mga sanga nito. So, ganyan pala ang kaharian ng Diyos, no? Nagdi-develop. So, tulad na ng sinabi ko sa iyo, bro, nung panahon ng mga apostol, hindi naman sila nangaral about the word Trinity. Wala naman silang termino na ipinangalan sa Trinity. Ang ipinangaral lang nila, may iisang Diyos at mayroong tatlong persona. Ang nagbigay na pangalan dyan, ang simbahan na. So, nagde-develop. Kaya nga, sa turo ng simbahan, fundamentally the same. The doctrine of the church is fundamentally the same, but accidentally changed. Para bang ikaw, bro, fundamentally, yung ikaw na ipinanganak at ikaw ngayon na malaki na, ikaw lang ba yun, kapatid? Tanungin kita, bro. Bro, ano bro? Yes, tanungin kita para mas maunawaan mo ano yung developmental doctrine. Parang ikaw lang yan, parang tao. Yung ipinanganak na ikaw, nung pinanganak ka, ikaw na ipinanganak, at yung ikaw na malaki na ngayon, ikaw lang ba yun? Oh,
Oh, so yun ang fundamental. Pero accidental, ano yung accidental sa'yo? Yung pagbabago mo. Dati, nung bata ka pa, anong kinakain mo? Siyempre, lugaw, ganun, Gatas. mga sirilak. Sinilac, gatas, tama? Hindi, Pero, hindi naman makain yung gatas eh. Mainom naman yan eh. hindi, pagkain ng bata yan, wag mong bigyan ng masamang meaning yan kasi yan talagang ginagamit na termino dyan. Okay? So, Brother Junre, yun ang, yes, Brother Brother Junre, Jondo. si Divine kumakain siya ng rice, ulam, gatas. Ayan. So, what is my point, kapatid? No? Ang turo ng simbahan, na ang doktrina ng simbahan, fundamentally the same. Ibig sabihin ng fundamental, ano yung turo ng mga apostol? Yun pa rin ang turo ng simbahan. But accidentally changed. Kasi nga, nagde-develop. So, doon sa tanong mo, kung yung bang turo ng simbahan ngayon, parehas pa rin ba sa turo ng mga apostol? Yes. Because the teaching of the church is fundamentally the same, but accidentally changed. Kasi according kay Panginoong Jesucristo nga, nagde-develop ang simbahan, kapatid. From buto hanggang sa maging malaking puno. So yan po ang theology ng simbahan, kapatid. Parang ganito, kung dati wala namang internet, bro, mababasa bang internet sa Bible? Wala naman eh. Pero Correct. nakikinig kayo sa internet. Nakikinig Kasi lahat lahat ng mga tao lahat sa kasi ng internet. bagay, nagbabago, Oo. Brother Angel. So, kaya nga, ibig sabihin, akala nila kasi kaya hindi pwede yung Bible alone dahil mahihirapan ka. Katulad ng abortion, wala yung sa Bible. Paano mo interpret na dahil wala sa Bible, hindi nakasalanan ang abortion? Mga siya, Ang simbahan, Brother paano Angel, yun? pinangalanan So, yan lahat. simbahan ngayon na magsasabi. Oo. Kung ano yung mga kasalanan na dahil nag-evolve na, nag-develop na kapatid, tandaan mo, even Catholic Church, wala pang Roman Catholic Church noon. Bakit? Hindi siya pwedeng pangalanan na Roman kapatid dahil hindi pa sila talaga nag-aano sa Roman noon. Bagamat nandun ang Santo Papang una, si Apostol Pedro, pero hindi pa tinatanggap nung how many century bago pa tinanggap. Kaya nung tanggap na sa Roma at nandun na yung pinaka-chair ng pinaka-pinuno namin, nilagyan niya ng Roman Catholic Church kasi nagde-develop talaga yan. So hindi ka pwede mag-Bible alone dahil ang simbahan lumawak yan, kapatid. Lumawak na lumawak for 2,000 years. So hindi ka pwede mag-Bible alone. Kaya yung mga turong na medyo nalilito ka, kapatid, yun yung theological opinion lang. But sabi nga ni Junri, totoo, yung magisterium doon papasok. Ano ba yung pinaka-main na turo ng simbahan? Yung pinaka-puno. Yun yung sinusunod namin. Kahit sino pang bishop o pare, hindi pwedeng mag-andon. Hindi sila pwedeng kumontra Overpass. doon. Pag pinakapuno na ang nagsabi sa amin, kapatid, yun na yun. So iisa pa rin, kapatid. Iisa pa rin turo, hindi komplikado. Hindi nagkakaiba, kapatid. Correct. Pero we Ah, accept opinions, kapatid. kapatid, ito kapatid, may ikaklaruhin Okay. lang ako. Kasi Sige. bakit kami nag-Bible alone? Kasi marami na kasing Biblia na nag-exist ngayon na mga history na mga mga fake. Alam mo na yung mga fake? Marami kasing nag-exist na mga Biblia na mga fake. Kaya kasi kami nag-Bible alone na lang kami kay Sino Aaron, nagsabi ng fake? Bro, sino nagsabi ng fake, bro? Ako na mismo nagsasabi ng fake kasi Ba't mo maraming ba't mo Biblia sinasabing, na ba't mo sinasabing fake? Ibig sabihin, Bible scholar ka? bro, may nabasa kasi ako bro sa Biblia bro na fake bro. Gaya ng ano, gaya, Na sige. hindi tugma sa Sige daw, original sige daw. script. Ano yung original Greek. so pag hindi tumugma, fake na Ano kagad. yung original Greek? Maganda yun Bro, pag Para hindi sa akin lang bro, bro, para sa pag akin hindi bro, para sa tumugma, aking pananaw. bro, pag hindi tumugma, fake na kagad. Ano 'yon? Anong talata 'yon? Sige bro, i-sample na lang i-sample na lang natin bro no. Yung Confraternity Bible bro na nasa One Holy Catholic bro, One Holy Catholic Apostolic Roman Church na libro ni Talibong, isa na yon na so ibig mo sample na sabihin- kung So ibig mo sabihin, bro, mali yung binasa ni Brother Wendell na ang Iglesia tinayo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mali 'yon. hindi ko sinabi na mali, pero tinatawag ko siya ng fake kasi bakit hindi nakasalungat sa Greek na original Bible na hindi naman tugma. Hindi tugma. Sa ibang Biblia nga,
Hindi Hindi, nga tugma ganito, kasi hindi one holy kapatid. Catholic Apostolic Roman Church na Bro, andun sa kapatid. confraternity, hindi naman Bro. ganon pagkabasa doon sa Greek. Bro. So kailangan Ganito, Brother John Doe. wait lang Brother John Ray. So Sige, sige. ibig sabihin kailangan talaga mabasa sa Greek. Pag hindi nabasa sa Greek, fake na. Ganun ba ibig mo sabihin? Tama, Ah, tama. okay. Etong mababasa natin sa John chapter 1 verse 1, bro, na sinasabi dito, bro, before anything else existed, there was Christ with God. Ito ba yung nasa Greek o hindi? Ay, hindi bro. So, Alam hindi ko yan. naman yan bro. So, hindi yan. So, ibig sabihin, maling salin yan, maling salin, peke yan. Bro, yung sinabi ko kasi bro, Hindi, yun na nga, pakisagot alam- lang, bro. Ito, John 1:1, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Sabi mo, wala sa Greek ito. Ibig sabihin ba, peking Biblia Wala, ito? hindi ko sinabi na wala sa Greek yan. Kasi hindi ko sinabi nga wala sa Greek yan kasi meron naman yan sa Greek kaso hindi lang Sige. nga magkaparehan ng Sige, Ray, sabi mo na nasa Greek ito. Ano ang Christ sa Greek? Bro, ano yung Christ sa Greek? Ela. Christos, Sorry. Christos. Sige, pakisagot bro, ano yung Ang- Christ sa Greek? Christos bro. Christos. Sa John 1:1 Greek manuscript, meron bang Christos nakalagay? Wala. John 1:1 sa Greek no? Sa Greek, meron bang Christos na nakasulat doon o wala? Sa akin bro, wala. Wala. Isabihin peke. Peke ito, peke. Kaya nga bro, Peke ba, Jando, peke ba sinabi ko ito? sa'yo, Peke ba ito? Tanong ko, peke ba ito? hindi peke yung verse. Hindi, sabi ko ito ba? Ang nakalagay dito, before anything else existed, there was Christ. May Kristo nakalagay dito. Sa Greek mo, sabi mo, walang Kristos nakalagay. Ang tanong, peke ba ito? Hindi nga peke yan. So, ibig sabihin, kahit wala sa Greek manuscript, hindi pala peke. So ang tanong nga, kasi maraming Biblia. Yun na nga, Maraming ito. Biblia, bro, Jando Ito, ba? isa to sa mga Biblia, bro. The Living Bible ang ginagamit ko ngayon dito, ha? Sa John chapter 1, verse 1, may Christ. Sa Greek manuscript na John 1:1, sabi mo walang Kristo. Sabi mo, pag hindi tumugma sa Greek, peking Biblia yan. Tanong, hindi to tumugma kasi wala namang Kristos doon sa Greek mo na John 1:1. Tanong, peke na ba ito? Gaya ng sabi mo, pag hindi tumugma, peke. Peke ba ito? Sa Living Bible? Hindi peke. Hindi peke. Kasi mababasa naman. So ibig sabihin, kahit hindi tumutugma sa nakasulat sa Greek manuscript, tunay pa rin. Tama? Hindi ko rin masasabi na tama bro. Kasi may yan mga ang bro. verse na Dahil Brother John Ray, na-booking siya. Yes. Oh, back to you, Brother John Ray, Ang- na-booking ko na. Yes, naunawaan ko itong kapatid natin Brother Jando na ang paniniwala niya kapag wala sa original Greek, fake daw. Kaya ang isa sa kaya daw sila nag-Bible alone. Kapatid, alam mo kung susundan namin yung paniniwala mo, even Bible alone bro, wala sa Greek. So paano ka maniniwala sa Bible alone na wala namang Bible alone sa Greek? Saan nabasa sa Bible yung word Bible alone? Sige, kanina, ito, bro. hinanapan mo kami kanina ng magisterium. Ikaw naman bro, imbis Bible na alone. imbis na mangipit kayo, turuan nyo ako kung ano Yun na nga, Biblia. yun na nga. Yan, Tinuturuan ka yan, namin bro. Maraming Bro, Biblia. tinuturuan ka namin. ko, Brother Jando, naunawaan ko siya, hindi naman siya nakipagdebate bro. O yun na nga, yun na nga. So, Siya wala nakikipagdebate. Tinuturuan ko siya, Brother John Ray, na huwag manalig na kailangan basahin letra por letra. Yun ang Yes. intention ko dito. Kanina kasi, nagtanong siya, may mababasa ba sa Bibliang Magisterium, di ba? So ngayon, babalik ta rin kita. Mayroon din bang mabasa sa Biblia na Bible alone? Wala akong mababasa na Bible. Ngayon, bakit ka naniniwala sa Bible alone? Di mo naman nabasa sa Biblia. Kasi nga bro Jando, ilang beses na akong natasagot sa iyo na maraming Biblia
na nag-exist ngayon. Hindi, mismo Ganito, ako hindi ko alam kapatid. kung sa anong Biblia ang Bro, tama. Bro, ganito bro, para Kagaya na maunawaan lang, the mo bro. Living Bible, yung Living Bro, Bible, ang King mga- James Version Ay, Bible, kapatid, Catholic Bible, Revised Bible. yes, bro, makinig ka muna bro, Oo, di ba? para maunawaan mo, para, kasi di ba gusto mong matuto, so ganito bro, walang problema bro, na tumanggap ka ng kahit anumang version, para sa pag-aaral mo sa salita ng Diyos, kasi makakatulong yan. Basta tugma Ang sa ma- realidad. Yes, ang mali bro, kanang yung paniniwala na Bible alone. Yan ang mali. Huwag mong paniwalaan ang doktrina na Bible alone. Bagkus, tumanggap ka ng iba-ibang version. Kasi yung version bro, makakatulong sa atin yan sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Kasi kung magi-stick tayo sa Bible alone, di wag kang magbasa ng English or Tagalog kasi ang original Greek. Kaya mo ba magbasa ng Greek? Nakakaunawa ka ba ng Greek? Ngayon sabihin mo, hindi kasi ito yung original na nasalin. Version lang yan, bro. Version lang yan. So kung hindi mo lilimitahan ng isang version, tanggapin mo rin ang ibang version. Pero kinakailangan mo lang lawakan ang iyong pag-iisip kung alin ang pinakatamang version. Pero wag mong limitahan kasi nakakatulong sa iyo yan. Tandaan mo, ang gumawa ng mga version, mga scholar yan bro. So, Mga ang scholar tanong ko yan. sa'yo, bro, Magagaling, bro, mga matatalinong tao yan. Kaso lang, may mga ibang scholar na dahil sa kanilang pananampalataya, iniiba nila o dinagdagdagan nila ang mga salita sa original. So doon tayo mag-ingat. Pero pag mag-aaral lang tayo sa salita ng Diyos, huwag kang mag-limit ng version kasi makakatulong sa iyo 'yan. Halimbawa, ang dating Biblia version na Tagalog, mahirap ang Tagalog niyan, bro. Lumang Tagalog ang ginamit. Mahirap unawain ang dating Biblia. So hindi mo siya agad maunawaan. So paano mo siya maunawaan? Magbasa ka ng ibang version. Magandang balita Biblia. I-example ko sa iyo. Itong sa Matthew Wait lang, 13 bro. ba to? Wait lang, bro. Matthew, Isa pa kasi, bro. Maraming version sa makinig ka Biblia. muna bro. Makinig ka muna. Marami lang 73 books na ginagamit na sabi nyo, ang 73 books ay totoo kaysa 66 books. Ganito yung bro, fake. di Tama ba? history na yan bro, nagtanong ka na ngayon sa compilation, mamaya na yan para hindi ka mawala. Sige. Dito ka pa nagtanong sa version pinapaliwanagan kita na nakakatulong ang ibang version. Kasi may mga version mahirap unawain, katulad ng ang dating Biblia kasi tayo mga Tagalog tayo. Pero John Ray, Diba? pwede bigay ako example sa dating Biblia na hirap unawain. Sige bro Jando. Eto, magbigay ako to sa ang dating Biblia, mahirap unawain ito kahit sino hindi nakakaunawan nito eh. Ito nga yung tanong kay Soriano, hindi niya sinasagot, ano? Isaias 2:22. Sabi ganito, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong sapagkat sa ano pahalagahan siya. Ano naunawaan mo dito? Di ba mahirap ito unawain? Akalain mo, Oo, mahirap. lumayo ka sa tao na humihinga gamit ang butas ng ilong. Alang anong gagamitin niya? Alang nga magtahinga gamitin niya. At ilong talaga. Pero ang sabi ito, layuan mo ang tao na humihinga gamit ang butas ng kanyang ilong. Yung nanay mo humihinga gamit ang butas ng ilong. Ilalayo ka ba doon? Mahirap unawain yan. Kaya babasa ng ibang bersyon. Bro Jando, matawag na ba siya na fake kasi mahirap? Ganun ba? Hindi, mali Matawag yan, ba mali yan. Kaya kami gumagamit ng ibang mali. version. Kaya kami gumagamit ng ibang version kasi mahirap unawain. Ang problema sa iba kasi ayaw tanggapin ang aming binabasa. Basahin ko yan sa Magandang Balita Biblia, ha? Anong nakalagay sa Magandang Balita Biblia? Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga ba may tutulong niya sa iyo? Sa iba namang sali naman, ano ba kakasabi niyan? Eto, huwag kayong magtitiwala sa tao. Mamamatay lang din sila. Ano ang magagawa nila? So, ibig sabihin pala nung lumayo ka sa tao na humihinga gamit ang kanyang ilong, huwag kang magtiwala sa kanya. Tao lang siya. Yung pala meaning nun.
Eh kung hindi ako nagbasa ng ibang Biblia, eh hindi ko maunawaan yun, baka layuan ko pa ang pamilya ko kasi humihinga gamit ang butas ng kanilang ilong. Oh, Brother John Ray, back to you. Yes, dito sabi ko nga halimbawa dito sa yung sa ano ba sabi sa Marcos na lang, sa Marcos siguro pareha lang siguro sila ng ano sa Marcos 6:3 Mark 6:3. Ito kapatid, halimbawa ito napakasimpleng salita lang ito. Oh, ito halimbawa dito. Hindi baga ito anluwagi? Ano yung anluwagi, bro? Tagalog yan. Ano yung anluwagi? Oo, magandang anluwag. Ano yung anluwagi? Hindi ba ito yung anak ng anluwagi? Oh, ano yung anluwagi, bro? Sa pagkaunawa mo. Para sa kuha bro, murag kuha na bro, kanang murag panday, manyata na. Oh, di Sa ba? ako Pero lang sa nga, mga hindi panday, carpenter. sa mga hindi nakaunawa ng karpintero, mahirap na Tagalog 'yun. Ako nung una kong binasa yan, sabi ko ano tong anluwagi, hindi ko nalaman kasi old Tagalog siya. So nagbasa ako ng isang version, ano bang ibig sabihin ng anluwagi? Nakita ko karpintero pala. So nakatulong sa akin ang ibang version. So Oo. sabihin bang fake 'yun? So Hindi nag-enlight fake. siya sa akin. Hindi, So, hindi yung fake. yes, so lahat ng version nakakatulong siya when it comes sa pag-aaral. Huwag mo siyang limitahan kasi sabi ni St. Paul, 2:9 ng kalawang Timoteo, huwag mong limitahan ang salita ng Diyos. Kaya nga may English version, may Latin version, may Tagalog version kasi hindi mo pwedeng limitahan yan na Greek lang talaga. Pero John Paano Ray, mabasa ako maunawaan ba ng lahat? John Ray? Mabasa ako ba Sige John po. Ray? Ano ibig sabihin ng paraphrasing, ano? To paraphrase is to say something in different words than the author used. So gagamit ka ng ibang words na ibang words na hindi ginagamit ng author. Different words than the author used. Para saan 'yon? Its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant, and to say it simply, expanding where necessary for a clear understanding by the modern reader. The Bible writers often used idioms and patterns of thought that are hard for us to follow today. Kaya pala merong mga ganun, Brother John Ray, kasi gumagamit ng ibang words para mas madali natin maunawaan. Kasi iba ang kanilang panahon, iba ang ating panahon ngayon. Tinamaan ko pa yung microphone ko. Yan, with action Tapos pa kasi. Tapos ang Bible, kapatid, tandaan mo, ang Bible is ano siya, napakahirap siyang unawain, hindi siya maunawaan ng simpleng katulad natin. Kinakailangan ng malalalim na pag-aaral. So nagpapasalamat nga tayo sa mga scholar kasi sila na ang gumawa sa trabaho na yan para maunawaan natin kahit paano man lang sa ginawa nilang version ma-enlighten tayo ng kahit paano 10% kahit 10% lang okay na yun. Kasi hindi naman talaga natin lubos na maunawaan ang salita ng Diyos. Napakalalim kaya ng salita ng Diyos. Ngayon, doon sa sinabi mong, nalito kasi ako kasi may 73 books, mayroong 66 books. So, kinakailangan mong tingnan ang history. Kinakailangan mong tingnan ang history kasi utos din yan ng Diyos para malaman mo alin ba talaga yung tama, yung 73 or yung 66. So, tingnan mo sa history. Paano ba naging 73 yung Biblia ng Katoliko at bakit 66 ang sa Protestante? Sino ngayon ang tama? So masasagot mo yan kung titingin ka sa history. At ang history, bro, kung titingnan mo ang history, 73 books talaga ang ginawa na Biblia ng mga Kristiyano. At sinong Kristiyano ang gumawa ng Biblia, bro? Kung mag-research ka sa history, bro, walang iba, Katoliko lang. Katoliko lang ang nag-compile ng Bible, hindi mga Protestante. Tandaan mo, ang Protestante, sumulpot lang yan taong 15th century. Nag-umpisa sila kay Martin Luther. So, paano naging sila ang totoo kung 15th century lang sila? Tingnan mo ang history. Sino ang kinikilala ng mga historian na simbahan nandyan na nung unang panahon pa? Katoliko lang. So, ang Katoliko ang nagbuo ng Biblia. Ilan ang Biblia ng Katoliko ngayon? 73 books. It follows na 73 ang tama. Kasi yan ang unang pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Ano ang sinabi ni St. Paul? Sinabi ni St. Paul, 13:8 ng Hebrews. Ano bang sinabi ni St. Paul sa 13:8 ng Hebreo? Pakita ko sa iyo. Kasi ito yung mga fundamentals, mga basic ba? 13:7 pala ng Hebrews. Basic to, bro, na
kung tinatawag nga dito by biblical principle para makasunod tayo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. O ano ang sinabi ni St. Paul? 13:7 ng Hebrews, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Yan sa dating Biblia. Ngayon sa magandang balita para mas klaro na version. Sabi ko nga sa'yo ang dating Biblia, mahirap ang Tagalog niyan. Ano O sa yung magandang balita, pagdili-dili? mas malinaw. Ano yung pagdili-dili? Kaya nga, basahin natin dito. Dito sa Tagalog. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. O, napakalinaw, di ba? Pinapaalala yung mga namumuno sa atin na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin. O yung napagdili-dili ba dyan do, isipin yun. Yun ba? Yun Oo. ba? Kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Ano daw? Tularan ng pananampalataya ng mga tao na nauna at namuno sa atin. Alalahanin sila. Question. Sino ang nagbuo ng Biblia? Ayon sa history, ang Katoliko. So ano ang pananampalataya ng Katoliko pagdating sa Biblia? Ilan ang aklat talaga ng isang buong Biblia? 73 books. Hindi doon tayo maniwala. Ganyan lang kasimple, kapatid. Kasi ang 66 books nangyari lang yan 18th century lang, bro. 18 ba ba dyan? 16th century. 17th century. 17th century lang. 17th century Ito, lang na pagdesisyonan ng Protestant world na 66 books lang ang kanilang tatanggapin. Kasi nga, Protestante nga sila. Ano bang Protestant? Protester. Protester sila. Saan sila dito, bro, nagprotesta? sabi dito Sa sa Katoliko. pastor namin, bro. Ako naman ano? Sabi Sabi ng ng pastor pastor dito, nyo. bro. Sabi Sige, ng sabi ng pastor pastor dito, nyo. bro. Bakit ang 73 naging 66 kasi nakita ni Martin Luther yung katotohanan, kaya kinuha niya yung 7 Mali. salin ng Mali, hindi si Martin Luther ang nagtanggal. Tamo, mali paliwanag ng pastor mo. Nakita daw Martin Luther. Hindi Kapatid, si Martin Luther ang Barisan tanggal. daw. Nakita daw ni Martin Luther ang katotohanan. Bro, ang sabi ng Bible, bro, binasa na natin kung kanina, biblically speaking, sabi ko sa iyo, biblical principle, para hindi tayo mawala. Huwag tayong maniwala sa pastor. Biblical principle, sino ang katotohanan? O basahin natin na 1 Timothy 3:15. Paano naging si Luther? Si Luther, 15th century lang lumabas. O, sino ang katotohanan sa Biblia? Hindi yan Upang Santo Papa, pari. Kung pari hindi lang yung man ako pasaway. makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia, ano daw? Iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Bro, biblically speaking, sino ang saligan ng katotohanan? Si Martin Luther ang iglesia? Iglesia. Oh. Iglesia, biblically Iglesia, bro. speaking. Question. Si Martin Luther tinanggal ng iglesia o pinabura ng iglesia? Tinanggal ng iglesia. Bakit siya tinanggal? Dahil ba prinotestahan niya ang Bibliang Katoliko o dahil sumang-ayon siya sa Bibliang Katoliko? Pinotestahan Hindi, niya Biblia ang Katoliko. Sa pastor, bro. Sa pastor, sabi ng pastor, bro, nakita ni Martin Luther nga yung katotohanan. Sa pagkakita niya, kalokohan kinuha yun. na yung Hindi, 7. hindi mali yun. Ating ipakita kung ano ba ang turo ni Martin Luther. Pakita ko sa inyo ano ba ang mga Sige bro, turo sige daw bro, ni... para hindi kayo matawag na sinungaling dito bro. Maraming nanonood eh. Oh, ito, labas natin. Yan, para matuto ka, para matuto ka. Okay ha? Wag ka po, wag ka ano makinig ba kay ang pastor mo, maliligaw ka dun. ano ba ang turo ni Martin Luther? Di ate basahin ko anong turo ni Martin Luther. Ito lang hanapin ko muna dito ha. Saan ba yun yung turo ni Martin Luther? May mga turo siya dito eh. Ito yan Anong turo ni Martin Luther? Ayan ito ay the Protestant Revolt in Germany. Martin Luther, the leader of the Protestant Revolt in Germany, was born at
lived in Saxony in 1483 and died there at the age of 63 in 1546. The teachings of Luther were not concerned with reforming the church or doing away with abuses, but were directed against the ancient doctrines of the faith. First, man saves his soul by faith alone. Yun. Wala sa Bible yan. Not by good works. Kung mabasa ko sa Bible, yung mga hindi gumawa ng good works, na impyerno lahat yon. Pero yung gumawa ng good works, niligtas ng Diyos, mabasa ko yon. Ayaw nilang basahin ko yon. Pangalawa, ano pa sabi ito? Man's nature is so corrupted by original sin that he can do nothing pleasing to God. Mali! Mali! Faith means trust in the merits of Christ, not belief in His teachings. Oh, yan. Turo ni Martin Luther yan, ha? Ano pa? Grabe. Number 4. Original sin destroyed man's free will. Nga. Oh, mali pa rin yan. Mali. Mali pa rin yan. Number 5. Kasi hindi naman nasira ang free will dahil sa original sin. Mali yan. Number 5. The Bible is the sole rule of belief. Oh, saan sa Ano Bible to? yan? Bible alone. Hindi. Mali yan. Ang sole rule of belief is the church, not the Bible. Correct. Popes and bishops have no authority to teach. Hala. Ano bishop, 'di ba? Sa Acts 28, ang bishops ang mag-feed sa Church of the Lord. O, 'di ba? Tapos sabi nila have no authority to teach. Each man must learn by private reading Patay. or by Lalo. private interpretation of the scriptures. Number 6. Ano ba? Oh, the priesthood, the Eucharist, the Mass, and the other sacraments are useless. Nasaan ang truth sa mga turo niyang yan? Bro Jando, yung Oh. truth ng yung number one, tugma naman yata yan sa episode Hindi yan tugma. 8 to 9. Hindi yan tugma. Eh, yung kung number mabasa one. ko. Pakita Kung Hindi, Mariano, hindi. Oh, sige, Hindi yan sige. tugma. Hindi yan tugma. Bakit? Ang kay Martin Luther, faith alone saves, tama? Oh, Faith alone saves, not by works. Yun ang kay Martin Luther. not by good works. Not by good Oh, works. papipiliin kita kung kanino ka maniniwala. Kay Saint James, ang alagad ni Kristo, or kay Martin Luther. Ano kay Martin Luther? Faith alone saves Faith alone. without works. Oh, without works, faith alone. Without works, faith alone saves. faith O, alone. basahin ko, Faith alone. Santiago 2:24. Oh, sige. O, basahin ko sa English, ha. Oh, Kung ang faith alone makakaligtas ba na walang gawa, o di ito kay St. James, papipiliin kita kung sino ang tama. Ito kay St. James, kapatid. Santiago 2:24, Biblia to. Anong sinabi dito? You see then how that by works a man is justified. Ano daw? Sa pamamagitan ng gawa, ang tao ay aariing ganap, and not by faith only. O, Brother kanino Junre, ka maniniwala? Brother Junre, pagibasa mo sa ERV yan, ERV. Easy to read version. Meron ka? ERV. Sige, sa ERV natin basahin. Oh. ERV. Ayan. ERV. So you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Oh, kanino ka maniniwala, kapatid? Yun. Sige. Kay Santiago? Wait lang, bro. Kay Santiago? O Pagbigyan nyo kay, naman kay ako. ano? Pagbigyan nyo naman ako. Yung sabi ko kanina na episode 8 to 9 o Ephesians 8 to 9. No, hindi mo naunawaan. Bro. Hindi yan faith alone. Papaunawa ko sa iyo yung Ephesians Pagbigyan nyo 3:9. naman ako. Oh, to 8 to 9 Kasi daw. nasabi, To 8 to 9. kasi nasabi nyo na yung gusto nyong masabi. Ako naman. Oh, to 8 to 9 daw. sige, Tuloy sige. mo sa... naman akong nilagay. Oh, sige. Sige, basahin ko. Oh, basa, I mean that you have been saved by grace. Tagalogin mo, bro. Sige, Tagalogin para mas mauno. No. Kasi ang gusto faith alone kasi wala kasi faith alone doon eh. Wala yun. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Nice, Sinabi ba nice. dito pananampalataya lamang or pananampalataya? Walang nabalataya. Walang lamang. Marijando, siya ang pasasagutin natin, Marijando. Ay, siya Ano pala, sabi dito, akala ko kapatid? Pananampalataya lamang o pananampalataya? Ang gulo mo, bro. Oh. Palataya. Oh, bro. Sa talatang Meron bang ito, lamang mayroon ka dyan? bang na tahimik muna kayo, bro, okay, para maturuan ko siya ng tama. Kasi hindi yan faith alone, bro. Papaunawa ko sa yung anong tawag talata na yan, to bro? na hindi Sige, to bro, faith explain, alone. bro. Oh, papaunawa Explain, ko bro. sa na ito hindi faith alone, ha. Basahin ko siya sa English kasi mas maganda sa English, mas maunawaan natin. Sa King James Version.
Paunawa ko sa iyo na hindi yan faith alone. Actually, kung ididikta mo sa 10 yan, may gawa dyan eh. Oh. Oh. Babasahin ko ng dahan-dahan na at ipapaunawa ko sa iyo na ito ay hindi faith alone. Yes, 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 yes. Ang sabi dito, for by grace you are saved through faith. Sa paano daw tayo naligtas, kapatid? Sa paano tayo naligtas? By? True faith. Grace. True faith. No! Through By faith. grace, correct. By grace. By grace you are saved. Through faith. True faith. True faith. Through faith. Oh. Faith alone or by grace and faith? Grace and faith. Grace and faith. Grace and faith. Grace and faith. Balidyando, taka man na balidyando. Na-enjoy ako. Na-enjoy ako sa inyong talak. Hindi kasi hindi siya, tinuturuan ko siya kasi nagpapaturo siya eh. Hindi siya nakikipagdebate, nagpapaturo. So dito kapatid, anong sabi ni St. Paul dito? By grace you are saved through faith. So sa paano ka naligtas? By grace and faith or by faith alone? Ayon sa talata. Grace and faith, Bro. bro. Oh, yung grace and faith alone ba yan or dalawa yan? Dalawa. O hindi siya faith alone, tama? Tama. Ala. Tama nga Kaya pala. nga hindi siya. Ala, ngayon mo lang Ala, tama nga pala. Ala nga, tama nga pala. Ala, tama nga pala. Napakalinaw sa talata kasi eh. Napakalinaw dyan bro, no? For by grace, sa grasya ka ng Diyos na ligtas, through faith. Ibig sabihin, ang kaligtasan sa talatang ito, dalawang elemento, grasya at pananampalataya. Bakit hindi yan faith alone bro? Alam mo, kasi kahit pa may pananampalataya ka sa Diyos, kung wala kang grasya, hindi ka maliligtas. Oh, Matthew 7:21. Nanampalataya to, pero walang grasya. Naligtas ba itong mga to? Basahin ko sa iyo ha. 7:21. O di ba na nalinawan ka ngayon na wala palang faith alone talaga. Yung ginagamit nilang talata hindi lang nila nauunawaan. Kasi dandahanin mo pagbasa. By grace nga ito, sabi ng faith alone. By grace, sabi ni St. Paul, by grace you are saved. Hindi faith alone, through faith. So dalawang elemento yan, grasya ng Diyos at pananampalataya, yan ang kaligtasan. Kasi may nanampalataya, biblically speaking, hindi pa rin naligtas. Pero John Ray. Bakit? Walang grasya sa Diyos. Pero John, Basahin Ginamit kasi natin. ng pastor Yes, bro. yan. Ginamit Brother kasi John ng Ray, pastor Ray. yan. Pero hindi niya sinabi na wala, hindi niya sinabi yung grace. Brother Hindi, John Ray. Kasi nga wala siyang magisterium. Wala siyang magisterium, kapatid. Pero Ang John Ray. magisterium na to. Yes, bro, Jando? wala siyang hanggang verse 9 lang. Tuloy mo. Mga verse 9 Oh, lang. sa 10, ituloy natin sa 10 mamaya. O, basahin natin ang 21 na. Kita ko lang ba dyan do na biblically speaking, mayroong nanampalataya lang sa Panginoon. Pero bakit hindi naligtas? Kasi walang grasya. O ito, Matthew 7:21. Not everyone, hindi daw lahat, that saith unto me, tumatawag sa akin ng Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. O, tumatawag na sa kanya ng Lord, Lord ha. Ibig sabihin na napalataya na yan sa kanya. Pero bakit hindi naligtas? Malinaw, walang grasya sa Diyos. Bakit hindi sila nagrasya? Kasi yung mga gawa nila, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sinabi dito ni Kristo, but he that doeth the will of my Father. So yung pananampalataya mo, hindi yan po pwede kung ang ginagawa mo naman, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Wala ka talagang grasya niyan. Kaya nga sabi ni St. Paul by grace, you are saved. Napakalinaw niyan. By grace, you are saved through faith. Tapos sabihin nila, faith alone yun. Paano naging faith alone? Kung idirekta natin yun sa Jess, kasi nag-request si Brother Jando, idirekta natin sa 10. O hindi ba, wala bang gawa doon? Kaya nga, pinagluloko lang kayo ng pastor nyo Sinabi na sa inyo yung mga pastor nyo, yan yung sinabi ni St. Peter na may mga ngaral na darating na magtuturo ng kalukuhan. Hindi ayon sa Biblia. O basahin natin itong 10 kung wala bang, hindi ba pinapagawa ang mga tao. O basahin natin lang kung wala bang gawa dito. Ito. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ano daw? Nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa upang gawin natin. Upang gawin natin ang good works o hindi para gawin? Bro, ano sabi dito? Upang gawin ang good works o para hindi gawin? Napakalinaw dyan para gawin ang good works. Napakalinaw upang gawin natin yung mabubuting gawa. Kaya nga walang faith alone dyan. Kahit yung 289 lang. 28, yung 28 lang. Ito, sabihin mo sa pastor mo,
Pastor, wala namang faith alone dyan eh. Kasi ang lino naman sinabi ni St. Paul, ano, by grace, you are saved through faith. Sa grasya ng Diyos ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So hindi sa faith alone, may grace nga eh. Ngayon ko lang nalaman na may grace yun, bro. Pero sa pagbasa ng pastor dito, faith lang yung pinunto niya dito, bro. Oh, Kaya kasi nga, nasya yung mga ako na may pastor, grace pala sa verse na yan kasi tandang-tanda ko kasi yung pastor namin dito nagtuturo na by faith alone lang. yes, kasi So, yung mga pastor bro, sila yung sinabi ni San Pedro. Anong sinabi ni San Pedro? Ito yun bro, 2 Pedro 2:1. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Yan yung mga pastor. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya ti magtatagal at sila'y mapapahamak. Mga pastor yan bro. Bakit nasabi kong pastor? Dahil ang tunay na tagapagturo ng Biblia, mga pare. Siguro hindi to tinuro sa iyo. O Malakias 2:7. Sino talagang itinalagaan ng Diyos sa pagtuturo? Malakias 2:7. Puro Bible to ang pinapakita ko sa iyo, hindi to sa sarili ko lang. O Malakias 2:7. Nasaan na ba si Malakias dito? Ayan, Malakias 2:7. Saan pinapupunta ng Diyos ang mga tao? Sabi dito bro, tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, sa narinig mo, sino ang sugo ni Yahweh? Pari, pastor. pare bro, pare. Anong sinabi dito? Sa mga pari ba malalaman ang kaalaman tungkol sa Diyos o sa mga pastor? Bro, ito bro ba, request naman ako bro. Ito kasi ginamit pa isa ng pastor namin bro. Ano? Itong Sige. episode 4:11 Hindi, na mali. pastor Ipapaunawa ko daw sa iyo kuno yan. yung may. So anong tama bro? Anong tama bro? Sige, papaunawa ko sa iyo. Episo 4:11. Kaya nga mga ano talaga yung mga pastor. Mga pastor niyo, Episo 4:11. Sige, basahin natin. Kaya Pastor kasi yung tunay bro, hindi pare bro. Sige. Ito, 4:11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghilista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Kaya sabi nila, pastor ang sinabi dito, hindi pare. Tama? Pastor. Kaya nga bro, Pastor. yan nilang ginagamit bro sa amin Sige. pagwali nila kasi Sige, sila raw yung tanungin kita kung mali ba itong talata na ito, bro. Mali ba ito? Basahin ko Ay. 15:16 ng Roma. Upang maging lingkod ni Kristo, si San Pablo ang nagsabi nito, bro. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil. Si San Pablo daw pari ng hintil. Mali si Pablo, bro. Pablo hindi. pare si Pablo? Ano no? Pare Si bro, San pare bro, Pablo. kay apostolis man siya bro. Correct. O so ano ang ibig sabihin nun? Kung ang ibinigay ni Panginoong Jesucristo pala is mga pari, mga pastor, ano ang ibig sabihin nun? Yung pastor na ibinigay ni Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan, mga pari yun. Kaya nga bro, sa theology may sinasabi, all priests are pastors, but not all pastor is a priest. Tatagalogin ko, lahat ng mga pari, pastor. Pero hindi lahat ng mga pastor ay pari. Kaya yung mga pastor na hindi pari, bro, yan yung mga sinabi ni San Pedro na mga huwad na guro. Kasi sa Biblia, bro. ang mga pastor talaga mga pari. Katulad ng Panginoong Jesucristo ba? Si Panginoong Jesucristo, pari. Hebreo 3:1, siya ay Pangulong Pari. Sa Juan 10 naman, 9:10, siya ay pastor. Di ba? Bro, Pastor ng mga tupa si bro, Panginoong Jesucristo. Bro, ibig- pasingit bro. Patunay sige, Brother na Angel. ang pastor ay pare. Makinig ka, brother, no? Tingnan natin. Sa Hebreo 3:1 muna ang ating mismong Panginoong Jesucristo. Tingnan natin
O kaya dito muna tayo sa ano, o sige, Hebreo 3:1 bro. Hebreo 3:1. Sige. Ito, Hebreo 3:1, pinapabasa. Mga hinirang na kapatid na kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya, Brother Angel. Ayun, so pinakapunong pari pala, no? So Mm. tingnan natin sa aklat Juan ng Juan, Jess. na Kay si John Jesus, 10, sa John kanina, wait lang, si Jesus. 9:10. Tingnan natin ang nakalagay, Pastor. Sige bro, pakiano mo nga. John 10:11 sa MBB or ASND. ASND. Bro, so, Okay. bro Jando, so tama pala Hindi, bro, ngayon yung lang, pastor wait lang bro, bro, na, wait lang para maunawaan mo. Maunawaan mo na yung pastor pala pari yon. No? Yung pastor pari yon. Kaganina sa Hebreo 3:1 nabasa natin si Kristo pangulong pari. Yung pagkapangulong pari niya, anong tawag ng pastor? O kaya nga, 11 nga. O sa ang dating Biblia, ito mababasa bro. Ako ang mabuting pastor. Si Panginoong Kristo pastor at pari. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. So ibig sabihin kapatid, sabihin Brother yan, Angel. ang tawag sa mga kaparian, pastor. Actually, yung pastor bro, ang ibig sabihin na shepherd. Ang nangyari kasi sa kanila, wala naman silang shepherd, nagbasa ng Biblia, naging shepherd na sila. So, mali. Di ba? So pag sinabi mong pastor kasi, actually, sa Latin word yung pastor, hindi siya Tagalog. Shepherd yon. Pag shepherd, may kawan ka. So pagka may kawan ka, mayroong magsasabi sa iyo, okay, dito ka, kaya ng mga kaparian, may mga kawan yan eh. No? May mag-designate sa kanila ng mga bishop. Ang nangyari sa pastor na yan, nakabasa ng pastor na siya. Wala naman nagsabi sa kanya na magiging pastor siya eh. Unang-una, wala naman siya wala siyang magisterium. So doon pa lang sablay na, delikado kaya yung Sa baga, ano Brother mo, Angel, yung- self-proclaim. Oo, so self-proclaim pastor siya, kaya hindi namin pwedeng tawagin pastor sila actually. Bakit? Sila lang nagsabing pastor sila eh. Sino ba sige nga, tanungin kita bro, sino nagbinyag sa pastor mo yung pinakadulo? Wala. Pero siya, nagbibinyag siya. Diba? Correct. So self-proclaim yun. dito bro, sa amin bro, marami nang nabinyagan niya bro. Oh, Bro, kasi sandali ayun lang. naman Yung talaga pinaka- ginagawa nila ang sinasabi ng Bible para paniwalaan sila. Pero ito tanong ko sa iyo kapatid. Pag Sige, sinabing hindi, kaya nga- track, tunay ba na track 'yon or fake? Ano? Pag sinabing track, tunay na track 'yon or fake? Truck? Oh, Kung bro, nagdulaan bro. Yung laruan, parang laruan ba? So, fake siya, hindi siya tunay na track, fake siya. Oh, Fake siya. Pag sinabing bahay-bahayan, tunay na bahay or fake na bahay? parang laruan din. Parang laruan. O pag sinabing pastor-pastoran, tunay na pastor o hindi pastor? Pastoran? Oh. Ako lang bro, nag-disguise bro. O so fake pastor. Oh, Yan sila, yung mga pastor na yan. Kasi sa Yes. Bible, ang tunay na pastor, pari. Pari yun, Kaya- bro. Kasi kaya nga sabi ko sa'yo moral kaganina, sila yun. Sa theology, lahat ng mga pari ay pastor. Pero hindi lahat ng mga pastor pare. Yung mga pastor na hindi pare, yun yung pastor-pastoran, mga fake yun. Tingnan mo sa baptismal certificate ng mga Katoliko. Kapag kami nabautismuhan kami bro, mayroon kaming certificate. At sa certificate namin, mababasa mo dyan sa baba kung sino nagbinyag sa amin. Ang nakalagay dyan, pastor. Pastor ang nakalagay dyan, pastor. Reverend Father, ito yung pangalan niya. Ang pari namin, mga pastor yan. Pero sila yung mga tunay na pastor. so Kaya yung wala honest 411 na pastor bro. Wala bang honest na Ha? pastor bro? Lahat ba Ano? pastor? Nilahat mo kasi, so walang honest na pastor. Wala talaga yung mga pastor na hindi pare. Yung mga pastor na hindi pare. Kasi lumabag sila sa turo ni Kristo. Ano ang sabi ni Panginoong Kristo? O basahin natin Juan 17:11. Ano ang sinabi ni Panginoong Kristo? John 17:11. Ito ang panalangin niya eh. Anong panalangin niya? At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo.
Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Question, yung mga pastor na kilala mo, naging isa sa mga pari, hindi? Hindi bro. Oh. Isa lang dito, bakit ang daming pastor ngayon? Kinukontra nga nila yung pare kasi pare yung mali, sabi nila. Oh. Kasi nga, hindi nga sila nakikinig sa kawan ni Kristo. Sila nga yung mga huwad na guro. Di ba binasa ko kanina, 2 Pedro 2:1, noong unang panahon may mga huwad na guro sa Israel. Sa darating na panahon, mayroon ding mga huwad na guro na magtuturo ng kabulaanan. Yan yung mga pastor na yan. Kung tama pa lahat ng pastor, bakit kinakailangan pang pare? Sabi ng Bible, pari ang ibinigay ng Diyos sa mga tao para sa kanyang kalooban. Mga pari. Hindi po mga pastor na hindi pari. Bro, Lahat ng pari, pastor yan. Pero ang isang pastor na hindi pari, yan ang pike. bro, Pare yun. salamat Pare bro. Bukas na tinutupad lang yun, ulit bro. kasi 1 bar na lang ako bro. Bro Jando. At saka 11:27 na rin. Sana Dahil- natauhan bro, ka, kapatid. Ayop bro nga may maraming natutunan yung mga viewers mo dyan bro. At least Ay, bro, nalaman ko lahat rin ng yung viewers katotohanan namin, dito, bro, natututo yan araw-araw. Ang pinipray namin, ikaw na nagtanong. Kasi nung naunawaan mo yung Ephesians 2:8, halos lumundag ka na sa building sa tuwa kasi naunawaan mo na di ba? Oo Ayun, bro, nalubat bro, na siya. aminin ko yan bro, pero hindi pa, may tanong ako pero sa susunod na kasi 1 bar na talaga ako eh. Susunod. Okay, bukas, pasok ka ulit Pasok ka bukas, bukas. kapatid. Mm. Sige bro, Sige po. maayong gabi.